Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Makikipagtulungan ang Development Budget Coordination Committee o DBCC sa Kongreso para sa pagsasabatas ng mga bagong tax measure. Kabilang dito ang panukalang taxation on passive income, financial intermediaries at ang property valuation and assessment. Sa pagpupulong na ginawa kamakailan ng DBCC na pinangunahan ni Finance Secretary Benjamin Diokno, nakalatag ang iba pang isinusulong nilang hakbang upang mapabuti ang tax collection. Ito ang value-added tax on digital service providers, excise tax on sweetened beverages and junk foods, buwis para sa mga premix alcoholic beverages, road users tax at ang excise tax on single-use plastics. Isinusulong naman ni Diokno at National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang reduced tariffs sa ilang partikular na produkto gaya ng bigas, mais at karne. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo, tiniyak naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno na on track ang Pilipinas sa medium-term fiscal framework at inaasahang mapapabilang sa highest performing economy sa Asia ngayong 2023. Ayon kay Diokno, ito ay dahil sa mataas na revenue collection ng taon, ipinatutupad na catch-up plan ng government agencies at pinaghusay na government spending ngayong fourth quarter. Paliwanag ni Diokno, inaasahan ng economic managers ang mabilis na pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng gobyerno sa infrastruktura, transport, labor and employment, social protection at edukasyon. Aniya, positibo sila na makakamit ang growth targets na itinakda sa medium-term fiscal framework, partikular ang debt to GDP at deficit to GDP ratio. Base sa World Bank October 2023 Economic Update, pangungunahan ng Pilipinas ang paglago sa East Asia and the Pacific na may 5.6 growth forecast. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, itinutulak ng isang mambabatas na bigyang proteksyon ang mga manggagawa sa Business Process Outsourcing o BPO industry. Sa ilalim ng House Bill 9342 o BPO Workers Welfare and Protection Act of 2023 ni Las Piñas Representative Camille Villar, ipagbabawal sa mga BPO company na pagbayarin ng bond ang empleyado, gayon din ang pagpapataw ng iba pang bayarin oras na umalis ito ng kumpanya bago pa man magtapos ang kontrata nito. Bibigyang proteksyon din ang BPO workers mula sa diskriminasyon dahil lang sa ethnicity, gender, sexual orientation, age, race, color, religion, political at iba pang opinyon, national, social or geographical origin, disability, property, birth, civil status, pregnancy, physical characteristics o disability at iba pa. Agad na rin ikokonsidera bilang regular na empleyado ang makakatapos sa 6-month probationary period. Kailangan din na hindi hihigit sa 8 oras ang trabaho kada araw o katumbas ng 6-day work week. Hindi rin sila maaaring basta na lang alisin sa trabaho maliban na lang sa mga kadahilanang nakasaad sa labor code. Ang mga BPO na lalabag oras na maisabatas ang panukala ay papatawan ng multa na hindi bababa sa 100,000 pesos o pagkakakulong na hindi bababa sa 2 buwan at hanggang 1 taon. Pagbibigay diin ni Villar, marapat lamang nabigyan ng proteksyon ang mga BPO worker lalo at marami na ring pribilehiyo ang ibinigay ng pamahalaan sa mga BPO company. Tinukoy pa nito na batay sa IT and Business Process Association of the Philippines, ang workforce ng BPO ay maaaring umabot ng hanggang 1.7 milyon na may revenue na 35.9 billion pesos o 2 trillion pesos ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito pa rin si Steph Vicente. Magandang araw.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.